Sa paligid ng Manila Bay, libo-libong residente ang tila naitaboy na sa sulok ng lipunan. Napagigitnaan ng lupa at dagat sa mga pamayanang natatago sa paningin ng marami. Sa mundong ito namulat at lumaki ang mangingisdang si Anthony. Para sa kanya, biyayang maituturing ang paninirahan sa tabing dagat. Sinamahan ko siya sa laot para sa isa na namang araw ng mabigat na trabaho. Mahirap, pero kailangan kasi kailangan mo kumita ng pera para sa pamilya . Kasama ni Anthony ang kanyang panganay na anak, ang 11 taong gulang na si Mark, na mas kilala sa palayaw na Ulo. Pakay naming marating ang ekta-ektaryang tahungan sa gitna ng Manila Bay. Sa dami ng mga boya o mga palutang na kinakapitan ng mga tahong, mistulang highway sa dagat ang binabaybay namin. Nasisid na . Bantelo, doon tayo sa Batangan. Bosero si Anthony. Sila ang taga-sisid at tagahango ng tahong mula sa ilalim ng dagat. Bitbit ang malaking basket o sinaya at tangan ng hose mula sa kompresor ng hangin, agad siyang sumabak sa trabaho. Tumambad agad ang isa sa pinakamalaking hamon sa trabaho ni na Anthony, ang napakalabong tubig sa Manila Bay. Mahirap para sa amin ng mga busero, lalo na ganyan yung taong tsaniin, yung kumbaga hanapin. Hindi namin makukuha yung quota. Dahil na rin sa polusyon, madalang na raw luminaw ang tubig sa lugar na ito. Isa pang kalaban ng mga magtatahong, ang tuloy-tuloy na sama ng panahon. Nagkaroon po ng maulan. Ngayon yung dagat po sa ibabaw tumabang. Nawala po yung alat niya. Kaya yung taong po namamatay. Ito yung nakuha mo sa ilalim? Ako. Na pinatay po yan ng mga patay na ito? Oo. Pinatay yan ng na itong ulan ng baha. Nakaraan lang. Mga buka na? Oo, buka na. Bali yung mga laman niya, kinain ng mga isda sa ilalim. Bagamat namatay ang maraming tahong, may mga natira at nakaligtas pa rin. Pagkahango, inaapak-apakan ng mga ito para paghiwa-hiwalayin. Pagkatapos,
Lilinisan at pagpipilian na ang mga tahong. Dahil hindi pa masyadong sanay sumisid si Ulo, ito ang mga nakatokang trabaho sa kanya. Aray! Yun. Hindi siya madali Kailan ka natuto gumawa nito? Anong edad? Ngayon pa lang po. Sanay ka na eh. Bakit ka sumasama sa papa mo? Para po makatulong ako po sa kanila pag wala pong pasok. Lumipat ang grupo sa ibang pwesto. Nagbabakasakali na kahit konti, mas maganda ang kondisyon ng dagat doon. Hektarya nitong Manila Bay ang talagang natatakpan nitong mga tahungan. Pero para makita kung paano ba talaga ito tumutubo at pinaparami, kailangan nating sumisid sa ilalim. Saan yung compressor? Ito po. Paalala mo nga sa akin, parang ginagamit to. Gagantay mo muna. Tapos sasalpak mo sa mga hanga mo. Oo. Huwag mo siya igupin kasi antayin mo lang yung hangin mismo yung mag-ano sa'yo. Parang normal na hihinga ka lang. Okay. Yung ganun lang. Kinakagat ko ba yung dulo? Opo, kakagat yun. Kasi kapag di mo kinagat siya, lalayo siya sa'yo. Napakadilim sa ilalim ng tubig. Halos hindi ko na makita si Anthony. Hindi naging madali ang una kong sabak sa tubig. Pinakalma ko ang aking sarili at saka sumubok uli. Sa malabong tubig, dahan-dahang sumilip sa aking paningin ang mga mahabang linya ng tahong. Isa-isa naming pinitas ang mga tahong na mapakikinabangan. Para sa isang baguhan tulad ko, mabagal at mahirap ang trabaho.
Maya-maya pa, habang nasa lalim na 10 talampakan, nagkaproblema. Nawala yung hangin! Patay na wala lang, patay! Nangyari? Natanggal yung ano niya, pinaka nagbibigay ng hangin. Ito, Akala ko, na-imagine ko lang na wala nang hangin. tumalsik siya. Sabi ko, iba na to ah. Wala nang mahi ko pa. Ligtas kami, kaya nagawa ko pang tumawa at ngumiti. Pero seryoso ang mga panganib na kinahaharap ng mga nangongompresor. Kayo ba, may nangyari na ba na nadisgrasya kayo sa ganyan? Meron po, pero hindi sa amin, sa ibang nagtataho. Ano nangyayari? Namamatay ng kompresor sa ilalim, tapos yung hose na pulupot sa Ngayon siyempre parang nataranta. Oo. Nakatali pa yung hose sa bewang. Yun, parang kinapos sa hangin. Ano nangyari? Namatay. Namatay! Oo, sa pag kukuha nila ng alimasag. Oh my gosh, talagang delikado pala, no? Kaya pala Kaya kayo... hindi kami hindi kami nagtatali basta-basta. Oo nga napansin ko, Hindi kami nagtatali. kasi ibang mga nasasamahan ko, pinupulupot sa katawan. Oo. Sa naman yon, sa walang sasabitan. Yun na nga parang pansin ko kayo talagang nandito na sa bibig. Yun pala yun. Ang dilim talaga sa ilalim, wala kang makikita. Pag nahiwalay lang ako sa kanila ng konti, parang mag-isa ka na. Kaya nakakadagdag dun sa kaba. Tapos dahil sobrang dilim nga, hindi mo alam kung gaano kalalim ka na So, para kontrolin mo yung paglangoy mo, na hindi ka lumulutang, hindi ka rin lumulubog, tapos idadagdag mo pa yung pagkuha mo ng tahong, kailangan piliin mo pa kung ano yung okay, ano yung hindi. Ang dami mo kailangan isipin, kaya hindi siya simpleng trabaho. Nakainom pa ako tubig. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.